Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. EPP ICT 4, Quarter 1, Week 2. Digital Citizenship, Digital Health and Wellness, Online Security and Safety. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang mga natutunan natin tungkol sa kahalagahan ng computer at mga computing devices sa ating nakaraang aralin? Paano tayo tinutulungan ng mga computers sa ating pang-araw-araw na gawain? Ano ang mga benepisyo at panganib ng paggamit ng internet at mga digital devices? Sa ating mundo ngayon, ang paggamit ng internet ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng internet, nagkakaroon tayo ng access sa iba't ibang impormasyon, komunikasyon at mga digital na aktibidad. Gayunpaman, kasama ng mga benepisyong ito ay may mga panganib din na dapat nating paghandaan. Mahalaga na malaman natin kung paano protektahan ang ating sarili at manatiling malusog habang ginagamit ang teknolohiyang ito. Bakit mahalaga ang kalusugan at kaligtasan sa paggamit ng internet? Paano makakatulong ang kaalaman sa digital health at online security sa inyong pang-araw-araw na paggamit ng internet? Ano ang mga benepisyo ng pagiging ligtas at maingat sa ating online activities? Ating talakayin ang kaugnay na paksa bilang isa, Digital Health and Wellness. Ang digital health and wellness ay mahalaga sa ating lahat. Ito ay nagbibigay daan sa atin na maging mas responsableng gumamit ng teknolohiya para sa ating kalusugan. Dapat maging ligtas at kapaki-pakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa information and Communication Technology o ICT, katulad ng computer, email at internet. Kailangang mahusay na mapag-aralan ang mga gabay sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email sa paaralan. Ano ang obserbasyon ninyo sa mga larawan? Ating gayahin ang tamang posisyon sa pag-upo habang gumagamit ng computer. Narito ang wastong posisyon, layo at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. 45 to 70 cm o 18 to 28 inches ang layo ng mga mata mula sa monitor. Dapat na mas mababa sa mata, eye level ang monitor. Wasto ang direksyon ng monitor para maiwasan ang direktang liwanag. Hindi sumasayad ang hita sa ilalim ng mesa kung saan nakapatong ang monitor. Bahagyang nakatagilid ang hita. Bahagyang nakatagilid ang braso. Nakasandal ang likod. Pantay ang braso at balikat. At i-relax ang balikat. Maglagay ng check sa hanay ng thumbs up icon kung oo ang sagot at ng thumbs down icon kung hindi. Pamantayan sa tamang paggamit ng computer. May sandalan ang upuan at maaaring i-adjust ang taas rito. Ito ay thumbs up. Habang nagtatype, mas mababa ng kaunti ang keyboard sa kamay. Thumbs up. Bahagyang nakaangat ang kabilang dulo ng keyboard. Thumbs down. Nakaupo ng tuwid at nakalapat ang mga paa. Thumbs up. Tama lang at hindi masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa mouse at naikiklik ito ng mabilis. Thumbs up. Walang liwanag na nakatapat sa monitor screen. Thumbs up. Tinaasan o binabaan ang liwanag o brightness ng monitor hanggang sa maging komportable sa iyong paningin. Thumbs up.
Narito ang mga gabay para sa kasiya-siya at responsableng paggamit ng internet para sa mga bata. Limitasyon. Mahalaga na ang mga bata ay may limitasyon sa kanilang paggamit ng internet. Dapat nilang malaman kung hanggang saan lamang sila dapat mag-browse o maglaro online. Ito ay upang maiwasan ang pag-aaksaya ng oras at mapanatili ang balanse sa kanilang buhay. Think before you click. Isang mahalagang prinsipyo ay ang think before you click. Bago i-click ang anumang link o button online, dapat suriin muna kung ito ba ay ligtas at kung mayroon itong potensyal na makasama. Respeto. Tinutukoy nito ang paggalang sa iba, lalo na sa online community. Dapat tayo ay magpakita ng respeto sa mga kapwa natin netizens. Huwag mag-post ng masasakit na salita at iwasan ang cyberbullying. Positibong paggamit. Ang internet ay isang malaking tulong sa edukasyon, komunikasyon at iba pang aspeto ng buhay. Dapat gamitin ito para sa mga positibong bagay tulad ng pag-aaral, pagbuo ng kaalaman at pagtulong sa iba. Isulat sa graphic organizer ang mahalagang alalahanin para sa ligtas at responsableng paggamit ng internet. Una, limitasyon. Think before you click. Respeto, positibong paggamit, at responsableng paggamit. Gawain bilang isa, posisyon, layo at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Basahing mabuti at sundin ang mga panuto sa bawat gawain. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ano-ano ang dapat tandaan sa wastong posisyon, layo at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices? Sino sa inyo ang mahilig maglaro ng online games? Ano-ano ang mga nararamdaman ninyo sa paglalaro? Basahin ang isang maikling kwento o senaryo tungkol sa digital citizenship. Pagkatapos sagutin ang mga kasunod na tanong. Sa isang maliit na bayan, may isang batang lalaki na may pangalang Julio. Laging naglalaro si Julio ng online games. Nagbabasa rin siya ng mga balita at artikulo online. Isang gabi, habang siya ay naglalaro ng online game, may napansin siya sa isang bagong kasama sa kanilang grupo na nagngangalang BioLady 123. Sa umpisa, si BioLady 123 ay mabait at magalang makipaglaro. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalaro, bigla na lamang itong nagalit at nagsimulang magmura at nang insulto sa iba. Nagtaka si Julio, kaya palihim niyang kinausap si BioLady 123. Nang maayos, sabi niya, "Kapatid, magkakampi tayo. Dapat tayong magtulungan at magpakita ng paggalang sa bawat isa. Walang maidudulot na maganda ang pambabastos sa kapwa." Payo ni Julio. Tumahimik si BioLady 123. Napaisip siya sa sinabi ni Julio. "Inaamin ko, may mga problema akong pinagdadaanan. Pinagsisisihan ko ang mga sinabi ko," sambit ni BioLady 123. Nagpasalamat siya kay Julio. Napagtanto niyang hindi tama ang magmura o mang-insulto online. Isang mabuting halimbawa si Julio sa kanilang online gaming community. Naipamalas niya ang pagiging magalang na digital citizen. Ipinakita niya sa online world ang kabuluhan ng respeto sa kapwa. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan ay sina Julio at BioLady 123. Ano ang kanilang laro? Sila ay naglalaro ng online game. Ano ang natutuhan ni BioLady 123? Natutuhan niyang hindi tama ang magmura o mang-insulto online. Paano mo ilarawan si Julio? Si Julio ay mabait, magalang at may malasakit sa kapwa. Sa palagay mo,
Ano ang naidudulot ng batang magalang kahit saan mang lugar? Nagdudulot siya ng kapayapaan at mabuting samahan. Ano ang pagkakaintindi mo sa health and wellness sa digital citizenship? Ito ay ang wastong paggamit ng teknolohiya para manatiling ligtas at malusog ang isip at katawan. Piliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Pagkatapos ng gawain sa computer laboratory, ang dapat kong gawin ay buksan ang computer at maglaro ng online games. B. Tahimik na umupo sa upuang itinalaga para sa akin. C. Makikipaghabulan sa loob ng computer room. D. Kumain at uminom sa harap ng computer. Ano ang tamang posisyon ng kamay sa keyboard habang nagsusulat o nag-type? A. Ipapatong ang mga daliri sa mga letra. B. Hinahawakan ang mga letra ng malakas. C. Hinahawakan ang mga letra ng malambot. D. Hinahawakan ang keyboard gamit ang paa. Saan dapat ilagay ang computer monitor? A. Sa ibabaw ng keyboard. B. Sa ibabaw ng CPU. C. Sa ibabaw ng mesa na diretso ang tingin sa monitor. D. Sa ilalim ng mesa. Pang-apat, anong oras dapat gamitin ang computer para sa isang tamang study habits? A. Sa lahat ng oras na may pagkakataon. B. Kapag natapos na ang lahat ng gawain. C. Sa oras ng pagsasanay o takdang oras para sa pag-aaral. D. Sa oras ng pagtulog. Alin ang tamang distansya ng mata sa computer monitor habang ginagamit ito? A. 20 to 24 pulgada. B. 24 to 30 pulgada. C. 12 to 18 pulgada. D. 36 to 40 pulgada. Narito ang mga tamang sagot. Alin sa mga ito ang kasiyasiyang paggamit ng computer, internet at email? Kopyahin sa sagutang papel ang iyong sagot. Tiyakin kung aling websites ang maaaring bisitahin at kung gaano katagal maaaring gumamit ng computer, internet at email. Pangalawa, magpa-install o magpalagay ng internet content filter. Magagamit ito upang ang mga kapaki-pakinabang na nilalaman lamang ang makikita at maida-download gamit ang internet. Pangatlo, makipag-ugnayan lamang sa mga kakilala o kaibigan online. Pang-apat, sundin ang tamang panuntunang itinakda sa paggamit ng mga social networking, instant messaging, email, online gaming at webcam. Panglima, ilathala o i-post ang mga personal na impormasyon sa Facebook at ibigay ang password sa mga kakilala. Narito ang mga tamang sagot bilang 1, 2, 3 at 4. Para sa ikalawa hanggang ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 2, online security and safety. Malaki ang pakinabang sa atin ng paggamit ng internet. Sa pag-aaral, nagagamit natin ito sa pagsasaliksik ng mga impormasyon sa paksang aralin. Nakakapagpalitan tayo ng mga mensahe at nakakakuha ng mga larawan, awitin, video at iba pang bagay na nagagamit sa pag-aaral. Subalit may panganib na kaakibat ang patuloy na paggamit ng internet. Isa na rito ang pagkalat ng malware at computer virus. Mahalagang malaman kung ano ang mga ito, paano kumakalat at paano ito maiiwasan. Ang online security and safety ay mahalaga upang mapanatiling ligtas ang ating personal na impormasyon at maiwasan ang mga panganib tulad ng hacking at phishing. Ating talakayin ang pagprotekta sa ating sarili.
laban sa mga banta at panganib sa online na mundo. Una, malalakas na passwords. Strong passwords. Ang malalakas na passwords ay mahalaga para sa iyong online privacy. Ito ay parang mga digital na susi na nagbibigay ng access sa iyong mga online account at nagpoprotekta laban sa mga hindi autorisadong gumagamit. Ang mahinang password ay nagiging butas sa ating seguridad, kaya't mahalaga na gumawa tayo ng mga kakaiba at komplikadong password para sa bawat online account. Ito ay dapat may iba't ibang uri ng mga characters tulad ng mga letra, numero at mga special na simbolo. Ang paggamit ng malalakas na passwords ay nagbibigay proteksyon sa ating personal na impormasyon at nagpapahalaga sa ating online safety. Pangalawa, phishing. Ang phishing ay isang uri ng social engineering at scam kung saan niloloko ng mga attacker ang mga tao upang ibunyag ang kanilang sensitive na impormasyon o mag-install ng malware tulad ng ransomware. Karaniwang ginagamit ang email spam para sa phishing attacks. Ito ay nagpapanggap na galing sa kilalang kumpanya o institusyon upang lokohin ang mga tao na magbigay ng kanilang login credentials. Ang mga phishing attack ay maaaring magdulot ng financial losses, identity theft, at iba pang panganib sa online security. Pangatlo ay ang cyberbullying. Ang cyberbullying ay ang pag-aabuso sa ibang tao gamit ang digital na teknolohiya tulad ng social media, messaging apps, at mobile phones. Ito ay maaaring magdulot ng mental at pisikal na pinsala. Karaniwang naglalaman ito ng negatibong masasakit o mapanirang content tungkol sa isang tao. Ang mga lugar kung saan madalas mangyari ang cyberbullying ay ang social media, text messaging, online forums, at iba pang online platforms. Privacy settings. Ang privacy settings ay bahagi ng isang website, browser o software na nagbibigay sa iyo ng kontrol kung sino ang makakakita ng impormasyon tungkol sa iyo. Ito ay mahalaga para sa pagprotekta ng iyong online privacy. Maaari mong i-customize ang mga setting na ito para mapanatili ang seguridad ng iyong personal na data. Ating talakayin ang halimbawa ng mga hakbang sa online security at safety. Una, paggamit ng secure na passwords. Halimbawa, gumamit ng mahalagang letra, numero at mga simbolo sa paglikha ng isang malakas na password. Iwasan ang mga madaling hulaan tulad ng pangalan ng tao o petsa ng kapanganakan. Mga antivirus at firewall. Mag-install at panatilihin ang mga antivirus software at firewall sa iyong mga device upang maprotektahan ang iyong sarili laban sa mga mapanganib na programa at malware. Pag-update ng software. Regular na i-update ang iyong mga software at operasyon na sistema sa mga pinakabagong bersyon upang maiwasan ang mga isyong pangseguridad at mga bug na maaaring gamitin ng mga hacker. Pagsasaalang-alang sa impormasyong pribado. Mahalaga na hindi ibahagi ang personal na impormasyon. Ito ay maaaring mga detalye tulad ng buong pangalan, direksyon, numero ng telepono o anumang impormasyon sa pamilya. Paggamit ng seguridad ng mga site. Tiyaking tama ang mga website na iyong sinusundan. Nagtataglay ng SSL certificate na kikita sa pamamagitan ng HTTPS upang masiguro na ang data na iyong ipinapasok o ini-download ay na-encrypt at ligtas mula sa potensyal na mga pandaraya. Ang malware o malicious software ay idinisenyo upang makasira ng computer. Sa pamamagitan ng malware, maaaring iligal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Ang mga halimbawa ng malware ay virus, worm, o Trojan. Ang computer virus ay isang uri ng programa na ginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon
o iba pang programa ng computer. Ito ay kusang umuulit at nagpaparami ng sarili. Karaniwan itong pumapasok sa mga computer nang walang pahintulot mula sa gumagamit o user. Basahin at pag-aralan ang ilang paraan sa pagtukoy na may virus ang computer. Una, pagbaba ng anyo ng computer tulad ng desktop display. Hindi paggana ng antivirus software ng computer. Bigla ang pagbagal ng takbo ng computer. Bigla ang pag-restart ng computer. Di pangkaraniwang ingay sa loob ng computer. Paglabas ng error message sa binubuksang websites. Ating talakayin ang panuntunan sa paggamit ng computer, internet, at email. Magkaroon ng takdang oras kung hanggang kailan maaaring gumamit ng computer at internet. Piliin lamang ang mga website na maaaring puntahan para sa iyong edukasyon. Mag-install ng internet content filter o magpatulong sa nakakatanda upang masala ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon na maaaring ma-download o mabasa. Makipag-ugnayan o makipag-chat lamang sa mga taong lubos na kilala. Sundin ang wastong paggamit ng mga social networking sites, email at instant messaging. Huwag pupunta sa mga sites na mayroong malalaswang impormasyon, grafiko o video. Gamitin ang computer at internet sa paaralan para sa layuning pang-edukasyon lamang. Iwasan ang pagkain o pag-inom sa loob ng computer laboratory. Iwasang magbigay o maglathala ng mga personal na impormasyon sa ibang tao tulad ng email address, contact number, at tirahan gamit ang computer, internet at email. Gumamit lamang ng mga ligtas na search engine sa internet. Gumamit ng password na mahirap hulaan at di madaling ma-access ng iba. Huwag ipamimigay ang password kanino man, maliban sa mga magulang. Siguraduhing naka-log out sa mga sites na iyong binuksan. I-shutdown ang computer kung tapos na itong gamitin. Para sa gawain bilang 2, health and wellness. Basahing mabuti at sundin ang mga panuto sa bawat gawain. Sagutin ito sa inyong sagutang papel. Isulat sa sagutang papel ang T kung tama ang pahayag at M kung ito ay mali. Una, mas mababa ng kaunti ang keyboard sa kamay habang nagtatype. Pangalawa, nakaupo ng tuwid at nakalapat ang mga paa. Pangatlo, walang liwanag na nakatapat sa screen ng monitor. Pang-apat, tama lang at hindi masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa mouse at naikiklik ito ng mabilis. Pang-5, maghapong maglaro sa harap ng computer. Narito ang mga tamang sagot. Gumawa ng tig-3 patakaran para sa sumusunod. Responsableng paraan sa paggamit ng computer. Narito ang maaaring maging kasagutan. Gamitin para sa tamang layunin tulad ng pag-aaral. Huwag galawin ang settings o files ng iba. Patayin na maayos pagkatapos gamitin. Responsableng paraan sa paggamit ng internet. Magbukas lamang ng ligtas at kapaki-pakinabang na websites. Huwag magbahagi ng personal na impormasyon sa hindi kilala. Igalang ang iba at huwag mambastos online. Para naman sa responsableng paraan sa paggamit ng email. Gumamit ng magalang at malinaw na pananalita. Huwag buksan ang email mula sa hindi kilalang pinanggalingan. Huwag magpadala ng spam o walang kabuluhang mensahe. Isulat sa graphic organizer sa ibaba ang mahalagang paalala para sa ligtas at responsableng paggamit ng internet. Narito ang maaaring maging kasagutan. Magkaroon ng taktang oras kung hanggang kailan maaaring gumamit ng computer at internet. Piliin lamang ang mga website na maaaring puntahan para sa iyong edukasyon. Mag-install ng internet content filter. Makipag-ugnayan o makipag-chat lamang sa mga taong lubos na kakilala. Sundin ang wastong paggamit ng mga social networking sites, email at instant messaging.
Gawain bilang 3, online security and safety. Isulat ang salitang pwede kung ang pahayag ay mabuting gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng computer virus o malware. Isulat naman ang di pwede kung hindi ito nararapat gawin. Una, regular na pag-scan sa iyong computer. Pangalawa, paglalagay ng mapagkakatiwalaang antivirus. Pangatlo, panonood ng malalaswang palabas sa internet. Pang-apat, pagrehistro sa mga kahinahinalang website. Pang-lima, pagbubukas ng attachment galing sa isang email o mensahe na hindi alam ang pinanggalingan o hindi kilala ang sender. Pang-anim, pag-iwas sa pagbubukas ng mga email o mensaheng kahinahinala. Pang-pito, pag-iwas sa pag-download ng mga pirated na kopya ng kanta, pelikula at iba pa mula sa internet. Pang-walo, pagbubukas ng isang attachment sa email na naglalaman ng malware. Pang-siyam, pagpapanatiling updated ang computer at software. Pang-sampo, pag-i-install o paglalagay ng libreng mga programa o toolbars ng mga browsers. Narito ang mga tamang sagot. Online security and safety. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel. Ano ang dapat gawin kapag may natanggap na email mula sa hindi kilalang nagpadala na may attachment? A. Itapon ang email. B. Buksan kaagad ang attachment. C. I-download ang attachment at buksan ito. D. I-verify ang sender at huwag buksan ang attachment. Anong uri ng impormasyon ang hindi dapat ibahagi online? A. Iyong pangalan at edad. B. Password ng iyong email account. C. Pangalan ng iyong paboritong libro. D. Numero ng telepono ng iyong mga magulang. Pangatlo, paano protektahan ang iyong password sa mga online account? A. I-share sa mga kaibigan para may backup. B. I-post sa social media ang iyong password. C. I-save ang password sa isang public computer. D. Gumamit ng mahirap, hula ang password at huwag itong ibahagi. Pang-apat, ano ang tamang hakbang kapag nakakita ng kahinahinalang website? A. I-click ang mga links sa website. B. I-report ito sa guro o magulang. C. I-download ang mga file mula sa website. D. I-share ito sa lahat ng kaibigan para makatulong. Pang-lima, bakit mahalaga ang pag-log out mula sa mga online accounts pagkatapos gamitin ng mga ito? A. Para makatipid sa oras. B. Para hindi makalimutan ang password. C. Para mas mapabilis ang pag-login sa susunod. D. Para maiwasan ang ibang tao na ma-access ang iyong account. Pang-anim, anong dapat gawin kapag may nagmensahe na hindi kilalang tao sa social media? A. Huwag pansinin ang mensahe. B. Tanggapin agad ang friend request. C. Ipagbigay alam ang mensahe at i-block ang pinagmulan nito. D. Sagutin ang nagpadala ng mensahe at ibigay ang personal na impormasyon. Anong impormasyon ang ligtas na ibahagi sa isang online profile? A. Buong pangalan at tirahan. B. Paboritong kulay at prutas. C. Paaralan at schedule ng klase. D. Mga libangan mo at aklat na pinabasa. Paano protektahan ang iyong personal na data kapag gumagamit ng public Wi-Fi? A. Ipamalita ang personal na data sa social media. B. Gamitin ang VPN para i-encrypt ang internet connection. C. I-save ang mga password sa browser para hindi makalimutan. D. Ibahagi ang personal na data sa iba para sa mga proyekto sa paaralan. Ano ang kahalagahan ng pagsunod sa mga panuntunan sa online safety? A. Para maging popular online. B. Para mabilis makabili online. C. Para makuha ang atensyon ng mga cybercriminals. D. Para makaiwas sa mga online threats at mapanatili ang privacy. Ano ang dapat gawin kapag may nararamdaman na bullying o cyberbullying sa internet?
A. Gumanti at mang-insulto rin. B. Iwasan ang internet at itigil ang paggamit nito. C. Ipagbigay alam ang insidente sa mga guro o magulang. D. Isantabi lang ang insidente at huwag magreklamo. Narito ang mga tamang sagot. Bilang isang mag-aaral, ano ang maaaring maging epekto sa iyo ng sobrang paggamit ng computer at internet, Facebook, Messenger, online games? Itala ang mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga posibleng sagot. Bumaba ang marka, kulang sa tulog, walang ehersisyo, stress o lungkot, pagka-addict. Halimbawa, isalaysay ang isang sitwasyon kung saan may nagpapakilalang kakilala online at nagtatanong ng personal na impormasyon. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol sa mga sumusunod na sitwasyon. Ano ang maaaring panganib sa ganitong sitwasyon? Ano ang dapat gawin kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan? Paano mo mapanatili ang iyong seguridad? Para sa inyong pagsusulit, isulat sa notebook ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. Una, makatutulong sa mabilis na pagpapadala at pagkuha ng impormasyon ang paggamit ng mga ICT equipment at gadgets. Pangalawa, dapat gumamit ng internet sa paaralan, anumang oras at araw. Pangatlo, maaaring magbigay ng personal na impormasyon sa taong nakilala mo gamit ang internet. Pang-apat, dapat ipaalam sa guro ang mga nakita mo sa internet na hindi mo naiintindihan. Pang-lima, ibigay ang password sa kamag-aral upang magawa ang output sa panahong liliban ka sa klase. Pang-anim, ang virus ay kusang dumarami at nagpapalipat-lipat sa mga document o files sa loob ng computer. Pang-pito, ang biglang pagbagal ng computer ay palatandaan na may virus ito. Pang-walo, ang worm ay isang malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila nalalaman. Pang-siyam, ang malware ay anumang uri ng software na idinisenyo upang manira ng sistema ng computer. Ang Trojan Horse ay isang mapanirang programa na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang. Piliin ang pinakamabuting sagot ayon sa mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng computer. Pagpasok sa computer laboratory, ang dapat kong gawin ay A. Buksan ang computer at maglaro ng online games. B. Tahimik na umupo sa upuang itinalaga para sa akin. C. Kumain at uminom. May nagpapadala sa iyo ng hindi naangkop na online message. Ano ang dapat mong gawin? A. Panatilihin itong isang lihim. B. Tumugon at hilingin sa nagpadala sa iyo na huwag ka na niyang padalahan ng hindi naangkop na mensahe. C. Sabihin sa mga magulang upang alertohin nila ang internet service provider. Sa paggamit ng internet sa computer laboratory, alin sa mga ito ang dapat gawin? A. Maaari kong i-check ang aking email sa anumang oras na naisin ko. B. Maaari akong pumunta sa chat rooms o gamitin ang instant messaging para makipag-ugnayan sa aking mga kaibigan. C. Maaari ko lamang gamitin ang internet at magpunta sa aprobado o mga pinayagang websites kung may pahintulot ng guro. Kapag may humingi ng personal na impormasyon tulad ng mga numero ng telepono o address, dapat mong A. Ibigay ang hinihingang impormasyon at magalang na gawin ito. B. I-post ang impormasyon sa anumang pampubliko, websites tulad ng Facebook upang makita ni numan. C. Iwasang ibigay ang personal na impormasyon online dahil hindi mo batid kung kanino ka nakikipag-ugnayan. Nakakita ka ng impormasyon o lathalain sa computer na sa iyong palagay ay hindi naangkop. Ano ang dapat mong gawin? A. Huwag pansinin, baliwalain.
B. I-off ang computer at sabihin ito sa iyong kaibigan. C. Ipaalam agad sa nakatatanda. Narito ang mga tamang sagot.